Magandang araw mga kakuyay, nagbabalik, umarasultan ang kuyay ng Mindoro. No? Real talk tayo mga ka-59, no? Mga kaibigan, real talk. Ito, hindi naman sa nilalahat na ng mga sibilyan, no? So, yung mga iba dyan, bakit kapag nakakasalamuhan ninyo kami, no? Hindi nyo kami kayang respetuhin, yung mga iba dyan, no? Siguro, hindi maganda ang naging experience nyo sa iba na kabaro namin o sa ibang security, no? So, huwag nyo rin lahatin. Sana respetuhin din ninyo, no? Huwag ninyong lahatin na lahat ng security na inyong nakakasalamuha ay hindi nyo nire-respeto. Yung iba dyan, no? Lalo na yung mga matapobre, no? Sobra kung i-down kami ng mga security. No? Bakit kaya? Lalo na yung may mga negosyo sa loob ng area of responsibility, no, ng mga security. No? Hindi ba ninyo alam na ang inyong negosyo o ikinabubuhay ninyo araw-araw ay binabantayan ng mga security na yan? No? Laging inilalagay nila sa isip yung kabutihan, yung kaayusan, no? So, dapat maging maayos kayo sa pakikitungo, no? Siguro, oo, yung iba, no? Na nagiging security kaya sinusumbatan kayo. Kaya nangangatwiran sa inyo dahil kayo ay sobra, no? Kami ay hindi gumagawa ng sarili naming mga patakaran. Kami ay hindi gumagawa ng aming sariling batas. Lahat ng aming ginagawa at ipinapatupad sa aming area of responsibility o jurisdiction kung saan kami naka-assign o naka-duty ay sinusunod lang namin yung mga utos sa amin, no? O kaya naman ay sinusunod namin yung job description na nakalagay doon sa aming file of contract, no? Kaya huwag kayong ganyan. Baguhin ninyo ang pakikitungo ninyo sa mga security, sa amin, no? Hindi ba ninyo alam na kami yung inyong pwedeng lapitan pag kayo nagkaroon ng problema? O, pwede nyo kaming pasuyuan ng maayos. Hindi yung pag nakakita kayo ng security, sisigawan nyo kami. Tatawagin nyo kami ng walang respeto. O, sino ba naman ang hindi maiinis sa ganyang asal ninyo, no? So, hindi naman sa nilalahat. Pero halos karamihan, no? Ganyan ang ginagawa sa mga security. Walang respeto, hindi kayang kausapin ng maayos. Kalimitan pa'y ipinahihiya sa maraming tao, no? Kaya kayo, ayusin ninyo. Kapwa tayo mga Pilipino, respetuhin ninyo yung mga security na napapagod, no? Naka-duty maghapon, duty magdamag. Tapos sasabihin ninyo na hindi maganda yung serbisyo. Yung iba pa nga dyan, hinuhusgahan ang trabaho namin. Nang sabi nila na ang security ay trabaho daw ng mga tamad. Ikaw kaya ang lumagay sa sitwasyon namin, no? Ikaw kaya ang lumagay sa sitwasyon namin, no?
Magtrabaho ka kaya ng 12 oras magdamag. O, tignan natin kung kakayanin mo. O, palagay natin na kayanin mo. O, di ba? Hindi yung ganyan. Parang lagi kayong mainit ang ulo. Konting diferensya lang. Sasabihin ninyo, security, walang kwenta. Hindi yung ganyan na lagi ninyong ipinamumuka sa amin na kayo yung tama. Kasabihan sa mga malalaking store, department store, o kaya sa isang pamilihan, anong sabi? Customer always right. Ay, maling, yan yung maling pananaw. O, maling na kaugalian. Mali na, ipaglalaban pa. O, at lumalabas, si Kuyang Guard, ipapatanggal pa. Hindi ba ninyo alam karamihan sa amin ay mahihirap ang buhay. Kaya nga ito yung aming isa sa pinakamadali na napasok namin trabaho, pero pinaghirapan namin yan. Pinaghirapan namin ang ganitong posisyon bago kami magkaroon ng professional license. Naghirap kami. No, hindi kami na-deployed sa isang detachment nang wala kaming alam, nang hindi namin alam ipatupad yung mga batas. No? Kaya minsan yung iba pa dyan, tinuturuan kami sa aming trabaho. Ang tanong, may alam ba kayo sa aming trabaho? No? Yung iba kamote. Ang ginagawa, no? Pinapakialaman pa yung trabaho ng isang security, tinuturuan pa na wala naman doon sa mga ipinag-uutos. Wala doon sa job description. O paano natin susundan yan? No? Paano natin susundin? O, kaya nga mayroon kaming 11 General Order. Yan yung pinaka-guideline namin, pinaka-mapa namin sa aming pagtatrabaho. Dahil kung wala yan, ay paano kami magpe-perform ng aming trabaho sa duty? Kung wala kaming sinusunod na mga alituntunin o patakaran. No? O, kaya kayo dyan, yung iba dyan, no, pasensya na kayo. Ang sa akin lang ay respetuhin ninyo ang mga security na gaya namin. Dahil karamihan din sa kagaya ko, nag-aral din kami. No? Nag-aral din. Siguro naman kayo may pinag-aralan din. Sa madalit salita, ang ibig kong sabihin ay magkaroon tayo ng respeto at disiplina sa isa't isa. No? Sana may nakuha kayong aral, mga kapatid, mga kaibigan, mga ka-59, mga kakuyay, no? So, dapat ay magkaroon tayo ng disiplina, respeto sa ating mga sarili. O yung mga ka-59 ko dyan, ha? No? Yung mga kabaro ko dyan, hindi porke kayo ay nasa tama na, ay magiging abusado kayo, abusada sa inyong mga trabaho o tungkulin, no? Huwag ninyong pairalin yung maging isang bayolente kahit nasa tama kayo, no? Ibigay pa rin natin yung tamang serbisyo sa kanila kahit nakakaranas tayo ng pangangapi, pambabastos, lahat na. No, palagay ko karamihan dyan ang mga ka-59 ko nakaranas na ng iba't ibang klaseng karanasan, no? So, pairalin pa rin natin yung pagiging diplomasya, no? Disiplina sa sarili. Huwag tayong humantong doon sa tinatawag na maximum tolerance.
kahit na tayo ay nasa tamang pangangatwiran at ginamit natin sa maling paraan, ay magkakaroon pa rin tayo ng problema. No? Sana may nakuha kayong aral, mga ka-59, no? Mga kapatid, mga kaibigan, yung mga maliit ang tingin sa mga security, respetuhan tayo, kapwa tayo mga Pilipino, no? So, yun lang, mga kapatid, no? So, Umar Sultan, ang Kuyay ng Mindoro. Maraming salamat.